DOST Call Conference para sa NCR at South Luzon Cluster. Ating pag-uusapan kasama si Department of Science and Technology Undersecretary Lea Buendia. Yusek Buendia, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Ma'am, ngayon po ay ginaganap ang DOST Call Conference for NCR and South Luzon Cluster. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang mga detalye tungkol dito? Ang Department of Science and Technology ay naglungsad ng Call Conference Series at ngayon ang ika-5 taon nito na ginagawa namin. So ngayong araw ang huling leg ng Call Conference for 2024 kung saan inimbitahan namin ang mga researchers mula sa iba't ibang universidad at research institutions. Para sa kaalaman ng lahat, kami ay umiikot sa iba't ibang lugar. Nagtungo kami sa Baguio para sa North Luzon Cluster, Cagayan de Oro para sa Mindanao Cluster, at noong nakaraang linggo ay sa Cebu para sa Visayas Cluster. So Yusek, buong Pilipinas pala yan ngayon. So ano-ano po yung mga topic na dinidiscuss dito sa Call Conference? Ang programa po ng DOST ay ang research na nagpopondo kami ng lahat ng research and development projects sa mga sektor na priority at sumusuporta sa mga layunin at prioridad na align sa proyekto sa socio-economic agenda ng kasalukuyang administrasyon. Ang tawag namin dito ay DOST Granting Aid Program na ipinaalam namin ang prioridad sa lahat ng mga researchers at scientifico kung ano-ano ang priority areas sa mga sektor ng DOST. Ano po yung mga criteria o gabay sa pagpili ng mga panukalang research and development para po sa potensyal na pondo mula sa DOST? In general, ang DOST po ay may 4 na pillars o haligi na tinatawag namin. Ito ay on wealth creation, wealth protection, human well-being at sustainability. Dito sa mga pillars na ito, ang research proposals ay isasubmit upang bawat priority area ay may taas ang posibilidad na ang proposal ay mabigyan ng pondo. So magkano na po ang pondong naibigay ng DOST para sa mga R&D projects na mga naipatupad? Mula po 2015 hanggang 2022 ay umabot po sa halos na 11.5 billion pesos ang halaga na ginamit para sa research and development project sa buong bansa. At umiikot kami ngayon sa buong bansa para ipaalam na ang mga pondong ito ay available at kayatin ng ibang researchers na mag-submit ng proposals para magbigay ng solusyon sa mga problema ng ating bansa. Ma'am, maaari po ba kayong magbigay ng ilang halimbawa ng mga napondohan na ninyong R&D projects? Isa sa halimbawa namin ay kung mahilig kayo sa tsokolate dahil katatapos lang ng Valentine's Day, ang isa sa pinakamalaking problema ay ang basurang nagagawa sa processing ng tsokolate. So about 18 to 35% ng ay byproduct mula sa balat ng chocolate bean shell. Ito ay nauwi lamang sa basura, kaya malaki ang kawalan, nasa estimate na 1 to 2 million. Ito ay kaya ang aming pinondohan ang Cocoa Loca Project na gagamitin ang mga cocoa bean shell waste sa pagpoproseso para makagawa ng ibang produktong pagkain o tinatawag na functional food products and ingredients. So ma'am, sa ngayon po, ilan po yung mga research o researchers na sumali para po ipasok yung kanilang entry na pwede pong makonsider na maging part po nitong R&D project na to?
sa buong call conference namin, usually ay nakakatanggap kami ng thousands of proposals. Ngunit dahil maliit ang pondo, ang dumadaan sa evaluation ang lahat ng proposals na ito at nasa hundreds lang ang aming naipoproseso at napopondohan. Okay. Po, para po sa ating mga manonood na researchers ngayon, saan po sila maaring makahanap ng karagdagang impormasyon? Para po sa ating mga veteran and young researchers, inaanyayahan po namin kayo mag-submit ng inyong mga research concept proposals at ito po ay pwedeng i-submit sa aming iba't ibang councils katulad po ng National Research Council of the Philippines, the Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development, the Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Research and Development, at the Philippine Council for Health Research and Development mula March 1 hanggang 15. At ito po ay pwede kaming bisitahin ninyo ang aming mga social media pages ng lahat ng councils upang makakuha po kayo ng karagdagang informasyon. Yusek, may follow-up lang po ako dun sa tanong ko kanina tungkol dun sa mga researchers na gusto ring mag-propose ng kanilang mga na-research. Kung iilan lang po yung napopondohan, ano po yung ginagawa ng DOST para somehow yung iba ay ma-accommodate pa? Hindi po ba tayo makikipag-partner sa mga private sector? Meron pong isang programa din kami na kasama ang private sector para sila din ay nakakadagdag sa pondo para may collaboration with our researchers. Kasi most of the private sectors ay hindi nagko-conduct ng research. So yung kanilang kailangan na solusyon ay nakikipag-partner sila sa ating state colleges and universities at sa research institutions. Ma'am, siguro bago po tayo magtapos, baka pwede pa kayo magbigay ng ilang halimbawa pa ng mga pinondohan ninyo ng mga exciting projects, mga R&D projects, bukod dun sa na-mention nyo na pag-recycle ng mga cocoa beans, no? Or shells. Isa po pang halimbawa ay pinondohan po namin ang isang project na ginagawang powder, ang egg white, na ito po yung mga waste na nakatapon ng mga itlog. Para po ito dun sa mga itlog na may crack na hindi na po nabibili, ay ginagamit po namin ito para gawing egg white. At itong egg white powder ay ginagamit po at nabebenta sa mga bakeries para po mas longer shelf life at hindi po nasasayang yung mga cracked na eggs na which is considered waste. Ma'am, sa lahat po ng mga napondohan na proyekto, ano po yung pinaka naging successful? I'm sorry, hindi ko masyadong intindihan. Ma'am, doon po sa lahat ng mga napondohan na proyekto ng DOST, ano po dito yung pinaka naging matagumpay na masasabing, ito produkto to ng ating kababayan at malaki ang naitulong natin dito at malaki rin ang naitutulong nito sa atin? Actually, lahat po kasi ng sektor ay meron kaming research na may resulta na makikita natin ang resulta ng bawat isa na ito ay may impact sa atin. Yung iba po, kagaya po ng research on disaster risk, meron po kami na-develop na GeoRisk PH. Dito rin po yung Hazard Hunter, yung PlantSmart. So ganito po yung sample ng ating mga research na nagagamit po ng ating mga kliyente. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DOST Undersecretary Lea Buendia.